Sa matinding revelasyon ng gumalantang sa buong bansa matapos isibwala ni planong pagpapaslang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na di mo matagal nang isinaplano ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga ulat, isang serye ng dokumento at komunikasyon ang isinumite sa mga kinaukulan na naglalaman ng detalye ng naturang plano. Ang mga ebidensyang ito ay sumite sa mga dating opisyal na malapit sa administrasyon at kasalukuyan ng inimbestigahan ng mga ahensya ng seguridad. Nasa ilalim ng proteksyon ngayon ng testigo habang patuloy ang pagtukoy sa iba pang sangkot sa di umano'y balak na assassination. Tumanggi naman ang kampo ni Pangulong Kuting na magbigay ng pahayag habang hindi pa tapos ang imbestigasyon. Samantala, nananawagan ng mga taga-suporta ni FPRRD ng agarang hustisya at buong paglilitis sa sinumang mapapatunayang may kinalaman sa naturang balak. Patuloy naman ang pagbabantay ng sambayanan sa mga susunod na hakbang ng gobyerno ukol sa kontrobersyal na isyong ito na muling nagpainit sa politika ng bansa. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Darating na 2028 election, presidential election, doon talaga sobra siguro doon na talaga sila parang magiging na sila doon, magiging kung yung sungay nila bilang demonyo ay isang ganun lang, baka pagdating ng 2028 presidential election maging sanga-sanga na sana wag ho nating hayaan yung, kaya nga pilit ho namin palagi, kami ay nakikiusap kasi tayo din naman may kinabang nito eh. Wala naman ho ibang may kinabang nito, hindi ito mapapakinabangan ng mga Duterte. Tayong mga Pilipino may kinabang nito na kaya paulit-ulit kaming nakikiusap kasama ng Duterte family na iboto nyo ang 10 Duterte senatorial candidate. Huwag kayong maglalaglag ng kahit isa. Dahil yang mga yan din ang kailangan talaga natin na para siyempre, number 1, yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sila din ang magsasalba nun. At siyempre, alam natin na mapapakinabangan natin itong 10 Duterte senatorial candidate. Lalong-lalo na si Pastor Apollo C. Quiboloy dahil isa yan sa talagang makikitaan mo ng kung ano ang nagginawa or kung ano ang kayang gawin ni Pangulong Duterte ay kayang gawin din ni Pastor Apollo C. Quiboloy. No, ayan talaga ang isa sa mga malapit na kaibigan ni Pangulong Duterte. Kaya kami paulit-ulit kami nakikiusap na vote straight natin ng Duterte, ang 10 Duterte senatorial candidate. Dito naman sa video ni Kitty Duterte, kagaya nga ng sinabi ko na kung tayo nga sobra tayo nasasaktan, what if pa etong anak niya at bunso pang anak ito, no? So kung ano man yung nasabi niya, ako wala talaga ako din nakitang pangit sa sinabi niya. Yun ay katotohanan dahil unang-una siya ang nakasaksi na kung ginipit at winalang niya yung taong nanilbi lamang or ginampanan niya lamang yung kanyang tungkulin para sa kapakanan ng bawat Pilipino sa ating bansa. Diba? So sobrang sakit talaga yun. Samantalang ito, speaking of Pangulong Duterte, ito panoorin po natin, huwag nang manghimasok. Ito, Attorney Panelo sa ICC, igalang ang proseso. So panoorin po natin. Muling nagbigay ng reaksyon si Attorney Salvador Panelo kaugnay sa nagpapatuloy na isyu ng ICC sa bansa. Sabi ni Panelo, dapat igiit ng Pilipinas ang karapatan nitong magpatupad ng sariling hustisya, lalo na sa mga kaso ng umano'y extrajudicial killings sa bansa. Si Prince Tripoli magbabalita. Nanindigan si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na hindi na kailangan ng anumang interbensyon o panghihimasok mula sa International Criminal Court upang masiguro ang katarungan sa mga isyong kinasasangkutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginit ni Panelo na ang gobyerno ng Pilipinas ay may sapat na kapasidad upang magsagawa ng mga lokal na investigasyon at litis sa mga usapin ng human rights violations. Kasama na dito ang mga aligasyon ng extrajudicial killings na iniuugnay sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ipinaliwanag
din ni Panelo na batay sa mga batas at kasaysayan ng Pilipinas kaugnay sa Roman Statute ang kasunduan na lumikha sa ICC. Malinaw na isinagawa ng bansa ang lahat ng kinakailangang proseso para sa legal na pagkalas. Binigyang din niya na kahit noong miyembro pa ang Pilipinas ng ICC simula 2011, may mga kondisyon na kailangang matugunan bago pa man makialam ang ICC sa mga usapin ng bansa. Yung pagiging miyembro natin sa ICC noong 2011, meron din ng mga kondisyon bago tayo mapasa ilalim ng jurisdiksyon ng ICC. At ang kondisyon ay ganito, tinatawag na Principle of Complementarity Rule, na bago makapasok ang ICC sa isang bansang miyembro ay ng Pilipinas, kinakailangan siguraduhin muna nila na yung bansang miyembro ay walang kakayahan na usigin ang mga lumabag sa crimes against humanity. Dagdag pa niya, kahit pa may sapat na sistema at kapasidad ang isang bansa, maaari pa rin kumilos ang ICC kung mapapatunayang hindi ito ginagamit, lalo na kung ang mismong pamahalaan ang sangkot sa paglabag. Kung walang kakayahan ng miyembro ng Estado at merong mga paglabag sa karapatan ng mga mamamayan sa loob ng miyembro ng Estado at ito'y pumapatak sa krimen laban sa sangkatauhan of crime against humanity, like mass murder, genocide, o aggression, ang ICC ay pwede yung makialam. Yan ang kondisyon. Ayon pa kay Atty. Panelo, may isa pang mahalagang kondisyon bago payagan ng ICC na gamitin ang jurisdiksyon nito sa isang bansang miyembro. Ito ay kung ang mismong pamahalaan ang hindi kumikilos para papanagutin ang mga sangkot sa crimes against humanity sa kabila ng pagkakaroon ng maayos na sistema ng hustisya. Hindi, alam nyo ito alam nyo dapat tapos na talaga yung issue dito sa ICC. Dapat ngayon nakauwi na si Pangulong Duterte. Ang iniisip ko kasi dito, may isa sa ICC na talagang nakakonekta kay Marcos Jr. Yan ang naaamoy ko dito eh. May talagang may connection. May malakas na connection si Marcos Jr. sa ICC. Kasi isipin mo, Mege, napapahiya na po ang ICC sa ginawa nila or sa pagdakip nila kay Pangulong Duterte, sa pagbigay or pagtanggap. Sabihin na natin pagtanggap na lang mga nakakahiya dyan sa mga basher. Sa pagtanggap nila kay Pangulong Duterte, nakakahiya yung ginawa nila yun kasi unang-una, wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Pangalawa, mali yung sistema ng pagdakip, pagkidnap. May tutuin nga, pagkidnap na nga lang ang tawag dun, mali na yun eh. Mali, hindi muna idinaan sa mismong korte sa Pilipinas bago nila dalhin doon. Diba? Kasi may batas yan eh. Dadaan ka muna sa mga ganyang proseso bago mo madala doon sa ICC yung isang tao. Doon pa lang maling-mali na, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Maling-mali na ho yun. Kaya nga may isip talaga natin na etong si Marcos Jr. may matinding kapit talaga to sa ICC. At baka ito lang ito ay hula ko lamang, no? Hindi kaya baka talagang kapalit ni Marcos Jr. etong si Pangulong Duterte. Ang ibig ko ba sabihin ni alam nyo Nenda, kasi may issue ang mga Marcos sa Amerika. Alam nyo naman yan noon pa. Hindi kaya dapat si Marcos Jr. talaga ang kukunin ng ICC at ipinalit lamang si Pangulong Duterte kasi nawawala ako. Kasi isipin nyo maigi maraming kasalanan ng mga Marcos sa Amerika. Maraming kasalanan na dapat din silang usigin ng ICC, pero bakit hindi sila pinapakialaman? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, baka palit ulo lang talaga to. At ang kapalit noon ay kontrolin ng Amerika etong Pilipinas. Kasi kung isipin mo ngayon, lahat na nangyayari ngayon, talagang masasabi mong kontrolado tayo ng ibang bansa. Biruin mo, anong kasalanan ng China sa Pilipinas na patuloy na inaaway ni Marcos?
Diba? So, yung ganyang strategy po ng mga Amerikano yan. Ngayon, ang masaklap pa dito, baka bandang huli, pag no choice na at pag talagang sumabog na yung kabaliwan ni Marcos, pabayaan niya tayo na kontrolin ng mga Amerikano. Balik tayo sa unang panahon. Na tayo ay talagang aso lamang ng mga Amerikano, yung masaklap dun. Kaya nga ito, maraming pwedeng mangyari. Pwede din naman na itong ICC ay talagang pinuno ng mga makakaliwa. Alam naman natin na isa si Pangulong Duterte, Pastor Apollo Sikibuloy sa pumuksa sa mga makakaliwa. Hindi, pwede rin ganun na talagang ginusto rin talaga nila na makontak tong si Marcos or mapalapit sa kanila para makuha nila si Duterte. Lalo na si Marcos ayaw niya rin sa mga Duterte. At siya pa ang Pangulo ng Pilipinas. Ayun yung masaklap dun, di ba? Marami, yung dalawang yan isipin yung maigi. Ako, nanguhula lamang po ako pero pwede yung mangyari talaga. Okay, so Attorney Sel Panelo, pasok. Number 2, na kondisyon, bago sila makapasok, kung may kakayahan man, halimbawa, malusog ang bansa, malusog ang sistema legal. Pero, yung gobyerno mismo ay hindi inuusig ang mga lumabag sa crimes against humanity. Dahil siguro yung gobyerno mismo ang lumalabag, pwede yung pumasok ang International Criminal Court. Sa kabila ng posisyon ng ICC, naninindigan si Atty. Panelo na ang anumang hakbang laban kay dating Pangulong Duterte ay labag sa batas at isang malinaw na paglabag sa soberanya ng ating bansa. Yan nga yung sinasabi ko talaga, 'di ba? Kaya nga tayo talaga ang magagawa talaga natin tuparin ng pangarap at gustong mangyari ni Pangulong Duterte na maihalal ang 10 Duterte senatorial candidate para sa Senado. Pangalawa, mas tindihan pa natin yung suporta natin sa pamilyang Duterte. Pangatlo, samahan natin ng dasal. Kasi kagaya nung sinabi ko kanina, yung napanaginipan ko na kapag no choice na talaga ang mga anti-Duterte sa plano nilang pabagsakin ang mga Duterte, gagamit na talaga sila ng dahas na pamamaraan. At yun na nga ay walang iba kundi patayin si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte na sana ay wag naman hong mangyari. Kasi no choice na sila Diba? Kayang-kaya nilang yung mga hindi nga natin akalain na magagawa nila, ginagawa na nila ngayon. What if pa kaya yun? Napaka-basic na sa kanila yun. Nagawa na nila noon. Diba? Isipin yung maigi yun. Kaya nga, alam nyo yung isa pa na mga kwento-kwento na magkakampi talaga ang Dilawan at pamilyang Marcos. Talagang simulat sa pool, talagang kinengkoy lang nila tayo. Pwedeng ganun Kasi isipin nyo maigi Pero isipin nyo maigi, ilang dekada na binaboy ng mga makakaliwa at mga dilawang tae yung mga Marcos. Pero nung nakabalik ang mga Marcos bilang presidente ng Pilipinas, anak ng teteng yung bumaboy sa kanila ng ilang dekada, yun pa yung mga kinampihan niya. Samantalang ang mga Duterte na isa sa mga nagtanggol, isa sa mga tumulong sa'yo, isa sa pinakamalaking tulong sa'yo na para makabalik ka sa posisyon, yun pa yung tinarantado mo. Diba? Isipin yung maigi mga kababayan, sobrang sobrang napaka wala ka na talagang utang na loob, wala ka ng puso, wala ka ng damdamin sa mga ganong gawain mo. Isipin nyo may ilang dekada kang binaboy, tapos yung pa yung kinampihan mo. Yung mga makakaliwa, yan ang unang mga kalaban ng tatay mo, tapos kinampihan mo sila. Ang lupit, di ba? Kaya talagang alam nyo, minsan yung mga panaginip, yung mga hula-hula, minsan lumalapit lumalapit dun sa kwento na talagang mapasabi ka na pwede nga, no? Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, dasal lang tayo at makukuha din natin ng
talagang pinaka-papremyo natin, makukuha natin yung pinaka-gusto nating makamit. At syempre, hindi natin magagawa yun kung hindi nyo iboboto ang 10 Duterte senatorial candidate. So yan mga banateros, mga kabiyaya, nung makukomento nyo po sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless. 3 years, alam naman natin na etong 3 years na to, ang dami niya nang ginawa. May 3 years pa siya na mas marami pa siyang gagawin. Kaya talagang lalong-lalo na sa darating na 2028 election, presidential election, doon talaga sobra siguro doon na talaga sila parang magiging na sila doon. Magiging kung yung sungay nila bilang demonyo ay isang ganun lang, baka pagdating ng 2028 presidential election, maging sanga-sanga na sana wag ho nating hayaan yung. Kaya nga pilit ho namin palagi, kami ay nakikiusap kasi tayo din naman may kinabang nito eh. Wala naman ho ibang may kinabang nito, hindi ito mapapakinabangan ng mga Duterte. Tayong mga Pilipino may kinabang nito, na kaya paulit-ulit kaming nakikiusap kasama ng Duterte family na iboto nyo ang 10 Duterte senatorial candidate. Huwag kayong maglalaglag ng kahit isa. Dahil yang mga yan din ang kailangan talaga natin na para syempre, number 1, yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sila din ang magsasalba nun. At syempre, alam natin na mapapakinabangan natin itong 10 Duterte senatorial candidate. Lalong-lalo na si Pastor Apollo C. Quiboloy, dahil isa yan sa talagang makikitaan mo ng kung ano ang nagginawa or kung ano ang kayang gawin ni Pangulong Duterte ay kayang gawin din ni Pastor Apollo C. Quiboloy. No, ayan talaga ang isa sa mga malapit na kaibigan ni Pangulong Duterte. Kaya kami paulit-ulit kami nakikiusap na vote straight natin ng Duterte, ang 10 Duterte senatorial candidate. Dito naman sa video ni Kitty Duterte, kagaya nga ng sinabi ko, na kung tayo nga sobra tayo nasasaktan, what if pa etong anak niya at bunso pang anak ito, no? So kung ano man yung nasabi niya, ako wala talaga ako din nakitang pangit sa sinabi niya. Yun ay katotohanan, dahil unang-una siya ang nakasaksi na kung ginipit at winalang niya yung taong nanilbi lamang or ginampanan niya lamang yung kanyang tungkulin para sa kapakanan ng bawat Pilipino sa ating bansa. Diba? So sobrang sakit talaga yun. Samantalang ito, speaking of Pangulong Duterte, ito panoorin po natin, huwag nang manghimasok. Ito, Attorney Panelo sa ICC, igalang ang proseso. So panoorin po natin. Muling nagbigay ng reaksyon si Attorney Salvador Panelo kaugnay sa nagpapatuloy na isyu ng ICC sa bansa. Sabi ni Panelo, dapat igiit ng Pilipinas ang karapatan nitong magpatupad ng sariling hustisya, lalo na sa mga kaso ng umano'y extrajudicial killings sa bansa. Si Prince Tripoli magbabalita. Nanindigan si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na hindi na kailangan ng anumang interbensyon o panghihimasok mula sa International Criminal Court upang masiguro ang katarungan sa mga isyong kinasasangkutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginit ni Panelo na ang gobyerno ng Pilipinas ay may sapat na kapasidad upang magsagawa ng mga lokal na investigasyon at litis sa mga usapin ng human rights violations. Kasama na dito ang mga aligasyon ng extrajudicial killings na iniuugnay sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ipinaliwanag din ni Panelo na batay sa mga batas at kasaysayan ng Pilipinas kaugnay sa Roman Statute ang kasunduan na lumikha sa ICC. Malinaw na isinagawa ng bansa ang lahat ng kinakailangang proseso para sa legal na pagkalas. Binigyang din niya na kahit noong miyembro pa ang Pilipinas ng ICC simula 2011, may mga kondisyon na kailangang matugunan bago pa man makialam ang ICC sa mga usapin ng bansa. Yung pagiging miyembro natin sa ICC noong 2011, meron din ng mga kondisyon bago tayo mapasa ilalim ng jurisdiksyon ng ICC. At ang kondisyon ay ganito. Tinatawag na Principle of
parity rule na bago makapasok ang ICC sa isang bansang miyembro ay ng Pilipinas, kinakailangan siguraduhin muna nila na yung bansang miyembro ay walang kakayahan na usigin ang mga lumabag sa crimes against humanity. Dagdag pa niya, kahit pa may sapat na sistema at kapasidad ang isang bansa, maaari pa rin kumilos ang ICC kung mapapatunayang hindi ito ginagamit, lalo na kung ang mismong pamahalaan ang sangkot sa paglabag. Kung walang kakayahan ng miyembro ng Estado at merong mga paglabag sa karapatan ng mga mamamayan sa loob ng miyembro ng Estado at ito'y pumapatak sa krimen laban sa sangkatauhan of crime against humanity like mass murder, genocide, o aggression, ang ICC ay pwede yung makialam. Yan ang kondisyon. Ayon pa kay Atty. Panelo, may isa pang mahalagang kondisyon bago payagan ng ICC na gamitin ang jurisdiksyon nito sa isang bansang miyembro. Ito ay kung ang mismong pamahalaan ang hindi kumikilos para papanagutin ang mga sangkot sa crimes against humanity sa kabila ng pagkakaroon ng maayos na sistema ng hustisya. Hindi, alam nyo ito alam nyo dapat tapos na talaga yung issue dito sa ICC. Dapat ngayon nakauwi na si Pangulong Duterte. Ang iniisip ko kasi dito, may isa sa ICC na talagang nakakonekta kay Marcos Jr. Yan ang naaamoy ko dito eh. May talagang may connection. May malakas na connection si Marcos Jr. sa ICC. Kasi isipin mo, Mege, napapahiya na po ang ICC sa ginawa nila or sa pagdakip nila kay Pangulong Duterte sa pagbigay or pagtanggap. Sabihin na natin pagtanggap na lang mga nakakahiya dyan sa mga basher. Sa pagtanggap nila kay Pangulong Duterte, nakakahiya yung ginawa nila yun kasi unang-una, wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Pangalawa, mali yung sistema ng pagdakip, pagkidnap. May tutuin nga, pagkidnap na nga lang ang tawag dun, mali na yun eh. Mali, hindi muna idinaan sa mismong korte sa Pilipinas bago nila dalhin doon. Diba? Kasi may batas yan eh. Dadaan ka muna sa mga ganyang proseso bago mo madala doon sa ICC yung isang tao. Eh doon pa lang maling-mali na, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Maling-mali na ho yun. Kaya nga may isip talaga natin na etong si Marcos Jr. may matinding kapit talaga to sa ICC. At baka ito lang ito ay hula ko lamang, no? Hindi kaya baka talagang kapalit ni Marcos Jr. etong si Pangulong Duterte. Ang ibig ko ba sabihin ni alam nyo Nenda, kasi may issue ang mga Marcos sa Amerika. Alam nyo naman yan noon pa. Hindi kaya dapat si Marcos Jr. talaga ang kukunin ng ICC at ipinalit lamang si Pangulong Duterte kasi nawawala ako. Kasi isipin nyo maigi maraming kasalanan ng mga Marcos sa Amerika. Maraming kasalanan na dapat din silang usigin ng ICC pero bakit hindi sila pinapakialaman? Kaya nga sabi ko nga sa inyo baka palit ulo lang talaga to. At ang kapalit noon ay kontrolin ng Amerika etong Pilipinas. Kasi kung isipin mo ngayon, lahat na nangyayari ngayon, talagang masasabi mong kontrolado tayo ng ibang bansa. Biruin mo, anong kasalanan ng China sa Pilipinas na patuloy na inaaway ni Marcos? Diba? So, yung ganyang strategy po ng mga Amerikano yan. Ngayon, ang masaklap pa dito, baka bandang huli, pag no choice na at pag talagang sumaabog na yung kabaliwan ni Marcos, pabayaan niya tayo na kontrolin ng mga Amerikano. Balik tayo sa unang panahon na tayo ay talagang aso lamang ng mga Amerikano, yung masaklap dun. Kaya nga ito, maraming pwedeng mangyari. Pwede din naman na itong ICC ay talagang pinuno ng mga makakaliwa
Alam naman natin na isa si Pangulong Duterte, Pastor Apollo Sikibuloy sa pumuksa sa mga makakaliwa. Hindi, pwede rin ganun na talagang ginusto rin talaga nila na makontak tong si Marcos or mapalapit sa kanila para makuha nila si Duterte. Lalo na si Marcos ayaw niya rin sa mga Duterte. At siya pa ang Pangulo ng Pilipinas. Ayun yung masaklap doon, di ba? Marami, yung dalawang yan isipin yung maigi. Ako, nanguhula lamang po ako pero pwede yung mangyari talaga. Okay, so Attorney Sal Panelo, pasok. Number 2, na kondisyon bago sila makapasok, kung may kakayahan man, halimbawa, malusog ang bansa, malusog ang sistema legal. Pero yung gobyerno mismo ay hindi inuusig ang mga lumabag sa crimes against humanity. Dahil siguro yung gobyerno mismo ang lumalabag, pwede yung pumasok ang International Criminal Court. Sa kabila ng posisyon ng ICC, naninindigan si Atty. Panelo na ang anumang hakbang laban kay dating Pangulong Duterte ay labag sa batas at isang malinaw na paglabag sa soberanya ng ating bansa. Yan nga yung sinasabi ko talaga, 'di ba? Kaya nga tayo talaga ang magagawa talaga natin tuparin ng pangarap at gustong mangyari ni Pangulong Duterte na maihalal ang 10 Duterte senatorial candidate para sa Senado. Pangalawa, mas tindihan pa natin yung suporta natin sa pamilyang Duterte. Pangatlo, samahan natin ng dasal. Kasi kagaya nung sinabi ko kanina, yung napanaginipan ko na kapag no choice na talaga ang mga anti-Duterte sa plano nilang pabagsakin ang mga Duterte, gagamit na talaga sila ng dahas na pamamaraan. At yun na nga ay walang iba kundi patayin si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte na sana ay wag naman hong mangyari. Kasi no choice na sila Diba? Kayang-kaya nilang, yung mga hindi nga natin akalain na magagawa nila, ginagawa na nila ngayon. What if pa kaya yun? Napaka-basic na sa kanila yun. Nagawa na nila noon. Diba? Isipin yung maigi yun. Kaya nga, alam nyo yung isa pa na mga kwento-kwento na magkakampi talaga ang Dilawan at pamilyang Marcos. Talagang simulat sa pool, talagang kinengkoy lang nila tayo. Pwedeng ganun Ano? Kasi isipin nyo maigi Pero isipin nyo maigi, ilang dekada na binaboy ng mga makakaliwa at mga dilawang tae yung mga Marcos. Pero nung nakabalik ang mga Marcos bilang presidente ng Pilipinas, anak ng teteng yung bumaboy sa kanila ng ilang dekada, yun pa yung mga kinampihan niya. Samantalang ang mga Duterte na isa sa mga nagtanggol, isa sa mga tumulong sa'yo, isa sa pinakamalaking tulong sa'yo na para makabalik ka sa posisyon, yun pa yung tinarantado mo. Diba? Isipin yung maigi mga kababayan, sobrang sobrang wala ka na talagang utang na loob, wala ka ng puso, wala ka ng damdamin sa mga ganong gawain mo. Isipin nyo maigi, ilang dekada kang binaboy, tas yung pa yung kinampihan mo. Yung mga makakaliwa, yan ang unang mga kalaban ng tatay mo, tas kinampihan mo sila. Ang lupit, di ba? Kaya talagang alam nyo, minsan yung mga panaginip, yung mga hula-hula, minsan lumalapit lumalapit dun sa kwento na talagang mapasabi ka na pwede nga, no? Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, dasal lang tayo at makukuha din natin ng talagang pinaka-papremyo natin, makukuha natin yung pinaka-gusto nating makamit. At syempre, hindi natin magagawa yun kung hindi nyo iboboto ang 10 Duterte senatorial candidate. So yan mga banateros, mga kabiyaya, nung makukomento nyo po sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!